Once again, we have a special segment in our Ikaw at ang Batas dito sa RNG Luzon. And tonight, we have the pleasure of having as a guest one of the most leading civil engineers in the city of Baguio and who is actually specializing in traffic. And we are honored to present Engineer Ted Tan. Magandang gabi, welcome to Ikaw at ang Batas. Good morning, sir. It's my pleasure to be here, sir. Okay, and straight to the point, who are you, Engineer Tan? I'm Ted Tan. I'm running for City Councilor now, sir. And as you said, sir, my expertise on my field is on traffic engineering. And I want this to contribute to our city of Baguio. Can you tell us about your background as a person, as a professional, as a family man? In my profession, I practiced for 40 years as civil engineer. And 15 years of that is in government service. 5 years in traffic design in Manila. I remember you being a resource person matagal-tagal na dito sa Baguio during the time of Councilor Balahaja. Yes, Nung araw, nakatulong ka yata sa mga traffic lights where you are also an expert at you gave good advice to the city. yes, I always visited Councilor Delphin Balahaja din. And from where are you, Engineer Tan? I'm from Nueva Ecija. Kanya Tagalog na Tagalog ako, sir, magsalita. Okay. At incidentally, nung sabihin ng kapatid ko na nandito na siya sa Baguio kasi isa siyang madre at naka-assign siya sa Franciscan Missionary of Mary. Sabi niya, baka gusto mo magbakasyon sa Baguio. That was more than 30 years ago noon. So, I visited Baguio at yun nga, nagbakasyon tayo doon sa kumbento nila. Doon na nag-start na nagustuhan ko ang Baguio. Bumili ako ng property, tinayuan ko ng bahay. Purposely for build and sell sana, pero nagustuhan ko ang Baguio, hindi ko na binenta, ako na tumira. So, tinuloy-tuloy mo na? Tinuloy-tuloy ko na, dito na ako nagkapamilya, yung anak ko dito na nag-aaral. Talagang practically, I live here in Baguio City for the last 30 years. So, you are aware of the current problems of the city of Baguio, especially sa traffic. So, Yes. What will be your agenda pag ikaw ay nahalal bilang miyembro ng Sangguniang Panlunsod? Gusto ko sana, sir, na maipagpatuloy pa yung nagawa ko na before na tulong sa traffic ko ng Baguio. For the last 13 years, naging traffic advisor po tayo at nagpa-implement tayo ng mga traffic scheme katulad ng sa Session Rotonda, Magsaysay, etc. At gusto ko pa sanang masundan ito para guminhawa naman ang buhay ng taga Baguio para kahit Sabado-Linggo, even holidays, makalabas po tayo at meron naman pong solusyon dyan at dapat lang gawin. Andiyan lang ang solusyon po ng city government. Pero kung hindi po ginagawa, ay wala pong mangyayari. Kanya gusto ko pong sana ay maging kabilang sa mamamahala ng ating syudad upang yung mga dapat gawin at tamang solusyon ay maihayag natin sa city government. Una sa traffic congestion, solusyon ba ang multi-purpose parking buildings? Yan po ang number 1 on the list para ma-address yung parking problem natin pag dinadagsana tayo, sir, ng libu-libong turista na walang paparadahan. Kanya that's congest our roads. At siguro, maalala mo, resource person ka rin nung ako yung unang nag-propose ng multipurpose building dyan sa may Burnham Park. Yes, sir. Sa tingin mo, dapat na bang i-implement ngayon or during your time itong planong ito? Dapat noon pa. Very critical talaga ngayon ang problema natin sa parking, sir. Na dapat agad-agad nabigyan ng solusyon. Huwag lang ngayon puro pangako lang. Kanya sabi ko nga palagi, sana may makita na ako nagbubungkal na itatayo. Doon pa lang ako maniniwala. Doon naman sa balak na so-called congestion fee, yan bang Singapore model na yan sa tingin mo a-apply sa Baguio? Definitely not. It's a wrong solution coming from a wrongly identified problem. Ang tingin ko dyan, sir, business proposal yun hindi traffic solution.
At sa tingin mo, magpapahirap ito Definitely. sa ating mga local residents. Sabihin mo ng di bali yung turista, marami sigurong baon. Yeah. Pero yung daily grind ng ating commuters, ano ang effect nito? Talagang ito nga, ang tingin ko dito, anti-poor ito eh. Sa mayayaman, baliwala yan. Sa turista, baliwala po yun. Pero yung taga Baguio, nagsusumpo nga po sa akin ng ating mga kababayan na sana raw tumulong ako na hindi mapatupad dito. Dahil talagang hindi ito kailangan ng Baguio, hindi nga solusyon sir eh. At from Manila, pupunta lang dito na wala naman palang alam sa traffic management. Tapos sasabihin nila na sila ang magaling, sila ang magmamanage, tapos maniningil sa atin. Paano naman yun? Pero binawasan na from 250, mukhang nagka-quorum at sinasabi baka pwedeng 150. Solusyon pa rin ba yan? Just to please the people of Baguio, binabaan nila. Pero tumama rin sa kanila kasi base sa kanilang pag-aaral, pag 150, wala rin daw palang epekto ito. Eh bakit pa sila mag-i-implement? So something funny. Kahit piso, di ako papayag nga doon. Ano pa ba ang mga gusto mong agenda, platform na pag nakarating ka sa City Council? As I said before, hindi lang tayo gagawa ng tamang akbang batas sa trapiko at transportasyon. Tutulong din ako katulad ng ginagawa ko sir nung araw. Kasi, as you said, sa mga traffic lights, only a traffic engineer can properly design that project. At isa po ako na dating traffic designer ng daan-daang traffic signal before sa Metro Manila. Kanya, hindi lang tayo gagawa ng batas. I'm very much willing to provide assistance to the City of Baguio when it comes to resolving traffic problem natin. Okay, so talagang kulang ang oras natin pero siguro bigyan natin ng tsansa si Engineer Ted Tan para maghayag ng kanyang statement. Yeah. Tapos na po ako sir sa pagiging traffic advisor. At sana sa pagkakataong ito ay inaali ko naman ang aking expertise, ang aking kaalaman. At kung ako po ay bibigyan nyo ng pagkakataon, ma-elect bilang City Councilor, gagawa po tayo pa ng mga karampatang batas para maitama ang solusyon para sa ikuunlad ng ating pamumuhay dito sa Baguio. Ano po, kami po ay buong puso na nag-aalay ng aming kakayanan upang mapabuti ang ating Baguio, magbigay ng tamang solusyon, hindi negosyong solusyon. Team Puyog, Team Baguio of Mauricio Dumogan po. Huwag niyo pong kalimutan, si Mr. Trapico, Ted Tan, number 37 sa Balota. Marami pong salamat.